Naniniwala ang Golden State Warriors na kaya sana nilang lumaban para sa kampyonato ngayong taon kung hindi na-injure si Stephen Curry at hindi niya na-miss ang halos buong second round laban sa Minnesota, naglaro lang siya ng 13 minuto. Maaaring tama sila. Bagamat napatunayang hindi kayang buhatin ni Jimmy Butler ang opensa sa pagkawala ni Curry, bilang duo ay malakas sila. Nanalo ang Thunder ng lahat at karapat-dapat silang maging paboritong ulit na manalo, pero ipinakita ng playoffs na marahil ay mas mahina sila kaysa sa inaakala. Kung nais ng Warriors na mabawasan ng agwat, kailangan nila ng dagdag na tulong. Maaaring nasa kanila na ang taong makakapuno sa kakulangang iyon si Jonathan Kuminga. Pero gusto ba ni Kuminga isang restricted free agent na maraming option na gampanan ang papel na gusto at kailangan ng Warriors? Mukhang hindi. Mula sa The Athletic, matagal ng pangarap ni Kuminga na maging isang star wing na kayang buhatin ang isang opensa at pamunuan ng isang team. Habang nakasalalay ang kanyang kinabukasan sa susunod na buwan, nagsasanay at naghahanda siya ayon dito. Iyan ang nasa isip ko, ani Kuminga sa The Athletic. Tumatagal ang mga bagay-bagay, pero pakiramdam ko nasa punto na ako na iyon na dapat ang maging prioridad ko na maging isa sa mga taong inaasahan ng isang team. Target maging all-star. Kahit saan man ako mapunta, Warriors man o iba, iyan ang gusto ko. Gusto kong makita kung ano ang kaya kong gawin. Alam kong meron ako nun, kaya gusto kong talagang makita. Hindi ko pa nakuha ang pagkakataong iyon. Isang bagay ang sigurado, hindi makukuha ni Kuminga ang pagkakataong iyon sa Warriors o partikular na kay Steve Kerr na inalis siya sa playoff rotation hanggang sa mapilitan itong ibalik siya nang ma-injure si Curry. Sinamantala ni Kuminga ang pagkakataon. Nagtala ng halos 25 puntos kada laro laban kontra Wolves. Isa na naman itong sulyap sa potensyal ni Kuminga na paulit-ulit nang sumisilip nitong mga nakaraang taon. May ilan na nagsasabing hindi binigyan ni Kerr si Kuminga ng sapat na tsansa para umusbong, na hindi ito consistent sa pag-develop sa kanya at parating kinokontrol ang playing time niya. May iba namang nagsasabing wala siyang pagpipilian. May Curry ang Warriors at walang matinong coach ang uunahin si Kuminga kaysa kay Curry. May ilang NBA teams na maaaring magkaroon ng seryosong interes kay Jonathan Kuminga. Isa sa mga interesado sa kanya bago ang pagbubukas ng free agent negotiating window sa Hunyo 30 ay isang koponang kamakailan lang ay nakipagtransaksyon sa Golden State, ang Miami Heat, matapos mabigo sa paghabol kay superstar forward Kevin Durant, na ayon sa mga ulat ay ipinagpalit ng Phoenix Suns sa Houston Rockets nitong weekend, ay may lehitimong interes kay Kuminga. Ayon sa ulat ni Anthony Slater ng The Athletic na kumukumpirma mula sa mga sources sa liga. Interesante ang Miami bilang potensyal na destinasyon ni JK dahil sa familiarity ng Warriors sa Heat matapos ang malaking trade para kay Jimmy Butler bago ang trade deadline ng NBA noong Pebrero 6. Bilang restricted free agent, maaari lamang pumirma si Kuminga ng offer sheets mula sa ibang teams na maaaring tapatan ng Warriors upang mapanatili ang 22 taong gulang na player sa parehong kontrata. Kamakailan lang ay sinabi ni Warriors CEO Joe Lacob na malaki ang kailangang kapalit para hindi nila i-match ang anumang offer sheet para kay Kuminga. Maaari ring i-trade ng Golden State si Kuminga sa isang sign and trade deal kapalit ng ibang assets, isang option na aktibong tinitingnan ng batang forward habang naghahanda siyang subukan ng free agent market. Ipinagkakatiwala ko sa mga tao ko, sa agent ko, sabi ni Kuminga kay Slater. Gusto kong malaman pa kung paano gumagana itong mga trade na ganito, kung paano ang sign and trade o kontrata. Gusto kong matuto pa tungkol dito. Pero kadalasan, nakatuon lang ako sa paglalaro, sa pag-ensayo. Kapag gumagaling ako, kahit saan man ako mapunta, makikita yon. Hindi pa tiyak kung anong direksyon ang tatahakin ng Warriors pagdating kay Kuminga, pero ayon kay Warriors General Manager Mike Dunleavy, gusto nilang magkaroon ng kasunduan sa restricted free agent sa lalong madaling panahon. Sa hinaharap, mukhang ayaw ni Kuminga na gumanap bilang support staff sa kahit anong paraan. Kahit sinabi na ni Kerr na gagamitin niya ng mas madalas ang quartet ni na Curry, Butler, Draymond, Kuminga sa susunod na season kung mananatili si JK, magiging ikatlong option lang pa rin siya. Kaya, anong dapat gawin ng Warriors? Ang halatang sagot ay sign and trade. Pero limitado ito dahil sa CBA's base year compensation rule. Kung hindi ka interesado sa legal na detalye, ang kailangan mo lang malaman ay ito. Pwede lang gamitin ng Warriors ang 50% ng unang taon ng sweldo ni Kuminga para sa salary matching purposes. Inaasahan ng The Athletic na nasa $30 million
ang unang taon ng kontrata ni Kuminga kaya pwede lang silang tumanggap ng player na may sweldong nasa $15 million. Dagdagan ng 125% kaya nasa $18 million lang ang katapat. Hindi naman ito walang halaga pero hindi rin ito sapat para makakuha ng elite na player. At kung totoo ang mga ulat na available si Derek White ng Boston sa tamang halaga, baka kailangan pang dagdagan ng Warriors ang offer nila gamit si Kuminga para makakuha ng mas malaking isda. Sulit si White kahit kapalit ng hard cap at tiyak na magiging title contender ang Warriors. May 4 na future first round picks na pwede nilang i-trade. Kahit papaano nakaraan na yon at ngayon pwede pa rin siyang i-retain hanggang Desyembre kung kailan siya magiging fully trade eligible. Sa panahong iyon, pwede nang makuha ng Warriors ang buong halaga ng sweldo niya kapalit o gamitin siya bilang bitag para makakuha ng malaking asset. Si Jaren Jackson Jr. na hindi pa rin pumipirma ng extension sa Grizzlies ay isa ring tinitignan ng Warriors. Hindi ito imposible kung handa silang isugal si Kuminga at ilang draft picks sa isang Grizzlies team na kakapalit lang kay Desmond Bane kung hindi nila kayang bigyan si Jackson ng nararapat na kontrata. Pero si White pa rin ang magdadala sa kanila sa itaas. Siyempre, si White ay kayang magdala ng maraming team sa taas. At ngayon na open ang Celtics sa mga offer para sa kanya at kay Jaylen Brown inaasahang magkakaroon ng bugso ng mga tawag mula sa iba't ibang team. Lahat gustong makasama ang tulad ni White. Hindi lang siya mahusay sa offense at defense, kundi perpektong kasangga ng mga superstar. Malaki ang magiging kompetisyon ng Golden State para makuha siya at kakailanganin nilang maglabas ng malaking offer para pag-isipan ito ng Celtics. Si Desmond Bane ay maihahambing at kahit mas mababa pa ang halaga, 2 rotation players at 4 na future firsts ang binayad ng Magic para makuha siya. Ang Knicks naman ay nagbayad ng 5 picks para kay Mikal Bridges. Sa panahong ito, mas mahal pa minsan ang role player na kulang na piraso kaysa mismong superstar. Gaano kalayo ang handang puntahan ng Warriors para kay White? Para sa mga gustong sulitin ang natitirang prime ni Curry na ipinakita ng team sa pagkuha kay Butler, ang sagot, sobrang layo. Pero gaya ng dati, may post-Curry future pa rin kailangang isipin. Hindi madali ang mga ganitong desisyon at maaaring hindi rin maabot si White sa huli. Pero may saysay ang mga outline ng deal para sa dalawang panig. Ang Celtics na malamang na hindi lalaban next season habang nagpapagaling si Jason Tatum mula sa Achilles surgery at na-trade na sina Drew Holiday at Kristaps Porzingis ay pwedeng magsimulang muli sa mas murang halaga sa paligid ni Tatum gamit sina Kuminga, Moses Moody at 2 o 3 draft picks. Samantala ang Warriors naman ay magkakaroon ng lehitimong tsansa para isara ang Curry era gamit ang ika-5 titulo. Tatawag ba si Mike Dunleavy Jr. para kay White? O baka tumawag na siya? Tumatakbo ang oras habang siguradong binabahan na ang Boston ng mga offer para kay White o ang Miami Heat na nakipag-ugnayan na ngayon sa Warriors para makuha si Kuminga? May deal na pwedeng gawin. Lalaro ba ang Warriors ng all-in para subukang isagawa ito? Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?